Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat 91,000 subscribers mahigit na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. At sa unti-unti po at step by step na pagkakaroon natin ng pagtutulungan at sa inyong pagtitiwala ay lumalaga na po ang Ka Eric Celis YouTube channel. Of course, utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya dahil dyan na rin po ako nakasandig sa aming economic support mula po sa monetization or kita na napoproduce ng mga ads at ng mga sponsors ninyo or sponsorship ninyo sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. At ang ating pong Ka Eric Jeff Celis Facebook account hindi pa rin po makapag-go live, no? So subukan ko sa isang account ko kung pwede siya makakapag-go live. Kung pwede natin gamitin yung isang account na ano bang pangalan nun? Ka Eric Celis. No, dalawa kasi yan, ni Jeffrey Ka Eric Celis at saka Ka Eric Jeff Celis. Try ko mamaya kung makakapag-live po ang isang account natin sa Facebook. At may bigwas ng agila din po tayo na pinagsusumikapan nating maging isa sa karagdagang plataporma ng paglalahad ng katotohanan at pagsisiwalat ng mga kasamaan at abuso sa gobyerno at katiwalian at pagsusulong ng mabuting advokasya for good governance. Ayun. Pag-usapan po natin itong patuloy na pinapainit ng mga grupo sa urban operations ng CPP, NPA, NDF na tinatawag nating front organizations. Nagkukunwari silang party list, nagkukunwari silang labor union, human rights groups, o mga aktivista lang daw sila. Ito yung mga naibunyag na natin nung kasagsagan ng ating kampanya sa impormasyon laban po sa panlilinlang at panloloko ng CPP, NPA, NDF sa iba't ibang sektor at mga iba't ibang organisasyon na kanilang ini-infiltrate mga kababayan. Ayan. We're talking about the 19 dead NPA terrorist armed group members sa Tuboso, Negros Occidental. So, mga isang linggo na po ang nakakalipas nang makaengkwentro po ng isang unit ng communist terrorist group na New People's Army na pinamumunuan ng Communist Party ang unit ng NPA sa Negros Occidental na ikinasawi po ng 19 katao na mga miyembrong armado sa grupo ng CPP, NPA, NDF. Ang Philippine Army po ay pinamunuan noon ng unit ng 79th Infantry Battalion. At kilala ko po ito personally, ang kanilang commanding officer, si Colonel Eric Alfonso. Dahil nakatrabaho ko po ito nung panahon na ako po ay consultant pa sa security sector, lalo na po sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Matino, maayos at matapang na opisyal po ito, si Eric Alfonso, Colonel Alfonso. At naniniwala ako sa integridad nito na hindi po niya gagawin na basta-basta na lamang po magsagawa ng kunwa-kunwari ang operation na magdudulot ng kapahamakan sa mga sibilyan. At maingat po ito at matalino na opisyal. Hindi po yan balasubas, kagaya po ng mga propagandista ng CPP, NPA, NDF na sanay sa lantaran at garapalan na pagsisinungaling. Una, magbibigay ako ng komentaryo sa pagkakaroon ng child warrior o mga minor de edad doon sa encounter site. At isa sa mga namatay, I think 15 years old lang or 16, turning 16 years old doon sa Tuboso, Negros Occidental. Bigla na lang po itong na-recruit at isinama ng unit ng NPA, I think from Escalante siya or Calatrava. Magkakatabing mga bayan lang po ito. At after 3 months or 4 months, ayun na, nabalitaan na lang po ng kanyang pamilya, ng kanyang ina, na ito ay napasama na at namatay sa engkwentro kasama ang mga NPA doon sa Tuboso, Negros Occidental. So, isang issue dito, ang
pagtatambol at pagkakaroon ng pintakasi, yung pinagtutulong-tulungan po nitong grupo ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives, ang kanilang party list sa Congress na nagpapakilalang Makabayan Black. Sabi nila Makabayan Black. No, Makabayad Black yan. Kasi pag may bayad at may pera, tahol ng tahol yan sa kung sino ang kanilang inaatake sa gobyerno. The way they are attacking right now the Duterte political camp, particularly si Vice President Sara Duterte at si former President Duterte, at the behest and support ni Martin Tambaluslos at nila Marcos. Kaya nga Makabayad Black, no? CPP, NPA, NDF. At pati itong grupong Karapatan. Ito po ay partikular na binuo ng CPP, NPA, NDF para po magsagawa ng kunwari ang postura sa human rights advocacy. So lahat ng nagpapatakbo niyan sa party list nila, mga opisyal niyan at mga nakaupo sa Kongreso at itong Karapatan ay mga grupo yan ng pamunuan o namumuno sa isang unit o ilang unit ng Communist Party of the Philippines. At ang kanilang assignment ay sa urban, sa mga pag-infiltrate sa government, pag-infiltrate sa iba't ibang alliances and organizations, pati po sa mga sectoral organizations at sa schools at universities. Yan po ang kanilang layunin at ang kanilang tungkulin ay ipatupad ang programa ng CPP, NPA, NDF na tinatawag po na White Area Operations o yung pagsasagawa ng operation na nagkukunwaring legal para maitago po ang koneksyon sa underground at armadong pagkilos ng mga NPA. Makakuha ng pondo, recruit, suporta at resources at mga tagapagbigay ng mga bahay, sasakyan, gamot, pera, bala at supply. At pati siyempre ang warm recruit mula sa schools at universities, sa mga communities na iniikutan nito mga front organizations na nagpapakilalang Karapatan, Alliance of Concerned Teachers, Kabataan Party, Anak Bayan, Kilosang Mayo Uno, may pagkilos na naman sila sa May 1, at Bayan Muna, at ngayon ay tinatawag na Bayad Muna. All of them and all of this ay mga front organizations. Ibig sabihin po, pag sinabi nating front organization, yan ay binuo at pinamunuan, pinapaandar at nilalanguyan at kinukumpasan. Binuo, pinamumunuan, pinupunduhan, pinapaandar, kinukumpasan at nilalanguyan ng mga kadre pang-urban ng CPP, NPA, NDF. Pag sinabing kadre, mga organizers, leaders, propagandista nila na nakatago sa likod ng mga organisasyon na binanggit ko. Kaya ang tawag sa kanila, urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Hindi sila armado pero konektado at tumutulong sa armado. Bahagi pa rin po ng buong proseso ng pagkilos o ang tinatawag na operational spectrum of the Communist Terrorist Organization of the CPP, NPA, NDF. Kasi dalawa yan white area operations and red area operations. Yan po, ang red area ay direktang armado ang pagkilos. NPA ang pangunahing instrument of organization at kumikilos sa kanayunan o sa mga mabulubundukin at medyo malayo sa kabiasnan na mga areas kung saan umiiral ang ilan pang natitirang unit ng NPA nila. Red area pong tawag niyan. Basta direktang armadong pagkilos. At NPA po. Pero nagkukumpas ng red area, Communist Party cadre pa rin. Mga unit at pamunuan pa rin po ng Communist Party of the Philippines. Ang white area po, kumikilos yan sa mga bayan, poblasyon, sentro ng munisipyo, sentrong lungsod, schools, universities, simbahan, kongreso, gobyerno, ospital, communities, abroad, sa mga OFWs. Pati po sa Europe, sa Amerika, sa Canada. Hindi sila direktang armado, pero sila po ay mayroong koneksyon at operations na naglilink sa armado, yung underground component. So walang direktang NPA ang white area. Dahil nga yan ay madaling durugin at madaling abutin ng puwersa ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Kaya hindi sila kunwari armado. Pero dyan po ang nanggagaling ang pinakamaraming recruitment sa schools, universities, mga pabrika, mga opisina. Diyan din nanggagaling ang mga propagandista at mga tagapagsuporta nila para mag-ingay
May mga pare, madre, may mga doktor, may mga pastor, may mga nagkukunwaring kongresista din. So very elaborate ang white area operations nila sapagkat ito ay lumalangoy sa legal na sistema, pumapasok at gumagamit sa batas, iniikutan ang batas, binabaliktad nila ang batas. That is how the operational doctrine in the so-called white area or urban operations are being conducted by the CPP, NPA, NDF. And the white area operations are also executed and implemented by the CPP, NPA, NDF papunta po sa abroad. Kaya may pumapasok dito ng mga PhilAm youth na nare-recruit sa iba't ibang mga universidad at kolehiyo sa Estados Unidos. Dahil nga po may international department ang Communist Party of the Philippines. At yan ay bahagi po ng kanilang white area na operation. Pag sinabing white area, not directly armed, but it is serving as a front, cover for infiltration, for recruitment, for finance, resources, for network, and including po ang pag-produce ng mga bala, armas at supply para sa NPA. Yan pong trabaho ng urban and white area. And to infiltrate institutions of the government to weaken it, kaya white area operations. Kasi kunwari lang na hindi sila armado. Kunwari lang na aktivista sila, researcher sila, o sila ay mga organizers lang ng union, ng mga magsasaka, ng mga mangingisda. Yan po ang white area operations. But ultimately, the white area operations is, the white area operation of the CPP, NPA, NDF is inseparable. Hindi po yan mapaghihiwalay sa red area. They are complementary, they are connected, they are supporting one another. Symbiotic and mutually cooperating. May tulungan, may ugnayan. At saan pong ugnayan ng red area na armado at direktang pagkilos ng NPA sa white area na nagkukunwaring hindi armado? Sa underground component. Yung UGMO, Underground Mass Organization. Kaya may NDF. Kasi ang NDF po ang pumapayong sa mga underground organization. For example, Anak Bayan. Nagkukunwaring legal, pero ang bumuo at nagpapatakbo at nagpupundo niyan, Communist Party of the Philippines. Konektado sa NPA, sa NDF. Sa loob ng Anak Bayan, sa mga schools at universities, na kanilang nilalangoyan at binubuo ito ng Communist Party Urban Cadre, mayroon pong tinatawag na Kabataang Makabayan or KM. Yan po ay underground mass organization. Tago, lihim, pailalim ang kilos at dinideny nila na sila ay underground. May mga taktika sila ng panloloko, pag-aalyas, pagsisinungaling. At dumudugtong ito sa pagre-recruit ng kabataan para gawing NPA at doon po nagsisimula ang linya ng mga kabataan na mula sa UP, PUP at mga state colleges and universities ay nagugulat na lang tayo. Nandoon na sila sa Negros, sa Masbate, sa Sorsogon, sa Mindoro o sa Mindanao. The cycle has been implemented by the CPP, NPA, NDF that they have the that they have the red area and they have the white area. But these are inseparable. Hindi po ito napaghihiwalay at ito po ay mutually supporting one another. Isa naman po kukuha ang mga NPA ng kanilang bala, armas, supply, pagkain, gamot. Hindi naman nila lahat yan makukuha doon sa kanayunan, sa kabundukan, sa mga komunidad ng tribo o sa mga malalayong lugar kung wala pong nagdudugtong at nagsusupply sa kanila. At walang nagpo-produce o nagpapasulpot ng pondo, ng resources na ito. Ito dapat ang iniimbestigahan. Ang kombinasyon ng red area at ng white area operations ng CPP, NPA, NDF upang magkaroon po ng malawak at sistematikong pag-cover, pagtatago at pagiging sindikato sa operations nila para maloko at malilinlang nilang kabataan at iba't ibang mga sektor ng lipunan. Kaya kailangan itong ibunyag. Kailangan po itong pag-aralan ng Armed Forces of the Philippines, ng PNP, and even ng Congress at ng iba pang bahagi ng ating gobyerno. Kaya po yan ang naging direksyon noon for almost 4 years and a half. Kulang-kulang 5 taon, ganun po ang naging trabaho ni Ka Eric. Nagtuturo ako, nagbibigay ng research support at nagsasaliksik at nagbibigay ng pag-aaral sa mga top level and mga decision level na mga opisyal ng gobyerno
upang maintindihan nila na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay comprehensive whole of government approach and whole of nation approach, kagaya ng dinidiscuss ko ngayon sa inyo na may red area pala yan at white area. At ang white area yan ang nagko-cover. Kaya pag may mga namamatay at na mga nalalagasan po sa NPA, ay palalabasin kaagad ng kanilang white area, yung mga madre, pare nila sa mga simbahan na na-infiltrate nila. Like sa Iglesia Filipina Independiente or the Aglipayan Church, sa United Church of Christ in the Philippines, sa National Council of Churches in the Philippines, at iba pang kaalyado nilang pare at mga madre. And then mayroon pa silang kongresista kunwari, pero mga party list na binuo at pinapaandar at kinukumpasan yan, at ang mga nagkukumpas at namumuno at nakaupo dyan, like sila Antonio Tinio, sila Franz Castro na yan, Raul Manuel Ilago, sila Brosas, itong si Reneco, hindi ka makakaupo po sa party list bilang opisyal at bilang representante ng CPP, NPA, NDF sa likod ng mga party list na ito na tinatawag nating bayad muna. Yung dating bayad muna, ang anak pawis na ngayon ay amoy pawis na lang. ACT Teachers o Alliance of Communist Teachers, yung kanilang tinatawag na Kabataan NPA Recruiter Party List, at yung Gabriela NPA Lover Party List. Hindi ka makakaupo at makakahawak ng posisyon dyan, at hindi ka po magkakaroon ng representasyon sa Kongreso na hindi binabasbasan ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. At hindi pwede na ang inyong kinikita dyan at ang sinisindikato nyo sa gobyerno ay sa inyo lang. Napupunta po yan sa pamunuan ng Communist Party of the Philippines upang ito ay ipamudmod at gamitin sa New People's Army, sa NDF at sa iba't ibang gawain nila ng pag-i-infiltrate sa iba't ibang sektor sa buong bansa. Yun, kitang-kita na, no? The red area, yung nangyari sa Toboso, red area po yan, na operation, na napuruan sila ng AFP at ng Philippine Army lalo na. Itong sa Kongreso, white area yan. Sa UP Diliman, sa schools, sa universities, white area po yan. Magkadugtong yan. No? Ang mga madre-pari na nag-iingay nila, organized po yan, hindi yan parang nagkaroon lang ng pagkakataon. Matagal na nilang ino-organize yan. The red area, which is directly NPA area yan, at hawak pa rin ng Communist Party. Ang white area, hawak din ng Communist Party of the Philippines, na kumikilos sa urban areas, town centers, schools, universities, offices, churches, government agencies, and international. Itong red area at white area, they are only distinct in character, but they are inseparable in operation. Magkaiba sa style at pamamaraan. Ito'y nagkukunwaring legal ang white area, may above ground component, pero may underground link na mga organization na ugmo or underground mass organization. Communist Party din ang kumukumpas. Pareho lang. Itong red area naman ay armado direkta. Pero, bagamat magkaiba ang format style, magkadugtong at hindi magkahiwalay. Distinct but inseparable. Yan ang dapat maimbestigahan. Yan ang dapat maibulgar. Imbestigahan dapat dito ang mga recruiters, ang mga nagkukunwaring party list. Ito ang infiltration sa church, sa government. No? Sa next episode natin, isa-isahin natin ito. Ang mga infiltration nila sa iba't ibang sektor at iba't ibang sangay ng gobyerno at kung paano ito nagsisilbi para magtabon-tabon, magprotekta sa NPA, sa armado nila. Yan, kaya diyan kami kinasuhan. Ako, si Dr. Loren Badoy, ay may pending cases kami laban kay na isinampa ni Atom Araulio, ni Carol Araulio, nanay ni Atom Araulio at ni Teddy Casino. Sapagkat ang pagbubulgar na ito ay dati ginagawa namin ni Loren Badoy sa programa na binuo po ni Pastor Kibuloy, tulong po sa gobyerno ni Pangulong Duterte at sa buong bansa, yung panahon po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At mayroon po kami doon na programa noon sa SMNI na mga halos 4 na taon din, ang Laban Kasama ang Bayan. Yun, ngayon alam nyo na po ito. Ang lahat ng binabanggit at dinidiscuss ni Ka Eric ay galing po ito sa aking direktang kaalaman at direktang partisipasyon for over 20 years na ako po'y naging bahagi ng kadre at pamunuan po sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Doon po ako nanggaling 1990 hanggang 2010. Unang bahagi ng 1990 hanggang 2010. Nung ako po'y nirecruit, iba't ibang organisasyon na ang pinalangoyan sa akin
hanggang sa ako po ang last touch unit ko ay ang National Operations Command, New People's Army, National Intelligence Unit nila. Under the National Military Staff na naging National Military Commission na pinamumunuan ng EXECOM ng representante ng Communist Party Central Committee. Yun po, doon po ako nanggaling. Mga almost 8 years din po akong sa unit ng New People's Army National Operations Command. And then mga almost 12 years din po ako sa pagbubuo at pagkilo sa urban operations. LFS, League of Filipino Students, College Editors Guild of the Philippines, National Union of Students of the Philippines, Anak Bayan, yan ang mga urban operations ko. Mga rally, welga, at pati pagsasagawa po ng mga atake sa AFP at sa PNP. Kaya po, hindi katakataka na pinapatunog ngayon tuloy-tulo ng CPP, NPA, NDF, urban operators at mga leaders nila na nagtatago sa kanilang party list na Makabayad Black ang pagkukunwari na magpapaimbestiga sila. No! Hindi yan totoo na investigasyon ang layo nila. Ang layo nila dyan ay ipahiya at baliktarin ang AFP at ang gobyerno na sila ay nagmasaker ng kabataan, nagmasaker ng researcher, ng minor de edad, at ng mga kawawang sibilyan. Yan ang intent nila eh. At mukhang papatulan din dito sa Tambaluslos Congress ni Marcos at ni Romualdez. Kung ako lang ang masusunod at magbibigay ng suhestyon o panukala, dapat sipain itong mga party list ng CPP, NPA, NDF. No, kasama po dyan sila Boy Ngiwi. Yan ay hindi mga CPP, NPA, NDF pero kaalyado nila. Mga hilaw na komunista yan sila Boy Ngiwi. Yung Akbayan. Ang sa CPP, NPA, NDF po ay Anak Bayan. Yon. Youth and student sector nila yon. So sana po makakatulong itong pagpapaliwanag ni Ka Eric na kung bakit mayroong mga PhilAm doon na dalawa na nanggaling sa Estados Unidos at mayroon din dati sa Mindoro, dalawa din, and then sa Samar may isa at mayroon din sa Bicol sapagkat may international department po ang CPP, NPA, NDF at mayroon pong white area operations abroad sa mga schools and universities, mga non-government organizations at mga migrant workers, communities and groups na ini-infiltrate po ng CPP, NPA, NDF sa Estados Unidos, sa Canada, sa Europe, at even sa Middle East, sa Hong Kong, sa New Zealand, sa Australia. Ganyan po kalawak ang white area operations nila. Bagamat hindi malaki, pero malawak at malalim ang kanilang pag-uugat upang manloko, manlinlang at parang sindikato na malaki para mag-raise ng pondo, mag-recruit ng tao at magselbi ng propaganda agitation upang tabunan at pagtakpan ang operations nila na kunwari hindi konektado sa pagbubuo at pagpapalakas muli ng New People's Army. Ayan. So dapat ipatigil itong panawagan na ipa-pull out daw ang mga army sa Negros at magsagawa ng investigasyon sapagkat yan ay trap call, trap propaganda po yan ng CPP, NPA, NDF. At hindi natin papayagan na hindi yan mapupuna at hindi natin yan papayagan na hindi tayo makapagkomentaryo at makapagbulgar ng katotohanan tungkol dyan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng Ka Eric Celis YouTube channel. You will have more of this content. No? As the issues go on, I will try to participate to give insights and perspective and explanation kung paano po ang galawang CPP, NPA, NDF combining their urban or white area operations with the red or armed operations and terrorism na ito po ay dapat ibinubulgar upang ito'y durugin at itakwil ng mamamayan at maging epektibo ang paglaban ng gobyerno sa kanila. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay! Ito po si Ka Eric.